Ito ang reading mo, Aquarius. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Isa dyan na reading kayo ng bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, King of Swords. I feel like yung energy mo, nasisense ko. May mga desisyon kang gustong gawin dito dahil alam mo sa sarili mo na yun yung tama. And you're smart enough na i-lead ko ano yung tama para sa'yo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko dito na may mga option na binibigay sa'yo, pero kailangan mo rin na pag-isipang mabuti kung ano yung para sa'yo, yung magiging masaya ka. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dun sa sitwasyon. Some of you feel connected dun sa isang tao sa buhay mo na pwedeng merong addiction, obsession, maybe you or yung person. May nag-end of cycle and may new cycle na papasok na sa buhay mo. Some of you is merong peace and harmony. Or pwedeng may travel. Nagkaroon ng no communication doon sa sitwasyon na yon. Hindi nakapag-usap ng maayos, and binigyan ka ng silent treatment. Nasaktan ka, iniiyak mo, at nalungkot ka ng sobra-sobra. Dahil hindi mo inaasahan. And you still holding back to the past person or situation, hindi mo makalimutan. Nandun ka pa rin, umaasa ka pa rin, na maisisave mo pa rin. And tinutulungan ka ng mga mahal mo sa buhay, ng family mo, para makalimutan mo yung mga nangyari. And nakikita ko naman na nandyan sila para sa'yo, to help you. Some of you naman may abundance and prosperity na darating sa buhay nyo. Nagkakaroon ng magandang improvement dun sa financial. Hindi mo makalimutan yung nangyari na yun. At andun yung na-stress ka. Nalungkot ka ng sobra-sobra. Hindi mo maialis sa isipan mo. Clarify natin ng 7 of Cups. Page of Swords and 10 of Cups. May balita or pag-uusap na mangyayari or communication. Some of you, clarity dun sa mga dumarating sa'yo or kailangan mo pagdesisyonan to kasi isa ito sa magbibigay sa'yo ng emotional na happiness. Clarify natin ang Wheel of Fortune, the Moon, and King of Swords. Iniisip niya na magkaroon ng peace, makipag-ayos. Pero hindi niya alam kung paano. Clarify natin ang 3 of Swords, Strength, and 4 of Pentacles. Yung naranasan mo sa nakaraan, yun yung nagpatatag sa'yo lalo. And unti-unti mo naman na mau-overcome lahat ng pain na naramdaman mo.
Clarify natin ang Ten of Pentacles. Ten of Wands and Nine of Wands. Ang dami mong nalaman, pero kinaya mo. Kahit nadapa ka, babangon ka pa rin. Hindi ka susuko. Kasi andyan yung pamilya mo eh. Clarify natin the Devil. Four of Cups and Six of Swords. Nagsisisi ka. Pero unti-unti naman na nag-heal kung ano yung naramdaman mo na yon. But still you feel connected pa rin dun sa tao. Clarify natin ang Four of Swords. Five of Wands and Eight of Wands. Nagkaroon ng pagtatalo, hindi pagkakaunawaan. Pwedeng you feel andun yung struggle and conflict sa sitwasyon na yon. And may mga papasok or darating naman na communication or message dun sa part na yon na very passionate. At marireceive mo to, maaring dun magkakaroon ng ugnayan or pag-uusap. Clarify natin ng Four of Pentacles. Some of you may papasok na bagong opportunity and alam mong marami kang kakompetensya doon, pero mas pinagpapasa Diyos mo na lang. The Sun and Queen of Wands. Nagiging masaya ka na. Nag-heal ka na. And andun yung very spiritual ka. Bumalik na yung dating ikaw. Nagiging masaya ka na. Clarify natin ang Nine of Swords. Justice and Page of Pentacles. May clarity dito na darating para sa'yo at may mga plano ka nang gawin. Mas gusto mo ngayon na isipin na mag-focus muna dun sa trabaho or sa financial mo, na mapalago mo yung pamumuhay mo, and ayaw mo munang isipin kung ano yung mga bagay na hindi maganda. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Play. Beloved one, it's time to set aside work for a while. Don't worry, we will oversee your responsibilities to their completion. Playfulness, gaiety, and laughter will lift your energy so that you will return to work with a renewed perspective and heightened energy. Ang mensahe ng yung gabay na yung buhay natin, kailangan din natin magkaroon ng pahinga. Kasi kung puro seryoso, puro trabaho, puro drama sa buhay, magkakaroon na ng, alam mo yung magiging exhausted na yung katawan mo, puro stress na, puro negative na. Paano pa papasok yung bagong cycle or yung magandang biyaya para sa'yo kung nakatuon ka dun sa mga bagay na tapos na? Mas maganda na kalimutan na yun, iwanan na sa nakaraan yun, mag-move on, release the pain, and harapin, bumangon uli yung bago na para sa'yo. Who knows, one day, nandiyan na pala sa harap mo kung ano yung nakalaan para sa'yo. Basta pag sumikapan mo lang palagi, huwag kang hihinto. Kapit lang sa mga dumarating na sa buhay mo. Kung ano man yung hirap na pinagdadaanan mo. Huwag kang mapapagod. Huwag kang magsasawa.
Nandiyan ang Diyos Ama, magdasal ka lang at tutulungan ka nila. Maniwala ka na one day, kung ano man yung pinagdadaanan mo, ma-overcome mo din yan. At itong yung reading, Aquarius, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.